Good morning, good afternoon, or good evening. Ako ang Apo Adman ng Templo ng Anituhan ng Luntian Agama. Ngayon ay March 31st, 2026. So parang ang bilis ng panahon, di ba? Parang ngayon talaga nag-aabol na tayo ng oras. Actually, nandito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Lumabas po tayo dahil kasi may inaasikaso tayo. Pero, ang araw nito, supposedly, we are going to be praying to Diwatang Mayari for emotional balance. And okay, emotional balance nga. Dahil nga kanina parang may mga tao na ginagamit na lang ang panlilimos, ang panghihingi. Kahit kumpleto ang kanilang katawan, umaasa sila sa limos o sa panghihingi. Although hindi naman sa pilitan sila namimilit, pwede ka naman tumanggi, no? Pero parang minsan merong iba na pag tinanggihan mo, parang you feel guilt, no? You feel guilt. On my part, kung napapansin nyo, nasa ibang kwarto tayo, na isang bahay tayo, nag-check-in po tayo ng hotel. At may capacity tayo, or capability tayo, meron tayong kakayahan na magpalamig at magtrabaho dito sa hotel na nararantahan natin kasi napakainit sa templo. And then at the same time, binigyan ko ng pwesto, again, kumbaga parang ako ang nag-adjust sa pamilya ni Willan. At least hindi ko pinakikita yung larawan nila, sorry, I won't mention names naman. May tinutulungan tayo doon na ako yung naiilang kasi nga parang I want them to give them privacy. Although meron silang sariling bahay, hindi ko alam na nagiging kanlungan nila ang templo. But then, I need to have courage na sabihin sila na teka lang po, meron kayong sariling bahay, pwede kayong umuwi sa inyo at doon nyo po pag-usapan ang mga problema. So para talagang simbahan tayo na katulad ng Catholic Church na kung wala kang mapuntahan, pwede ka sa templo. And yun nga, ganun na nga nangyayari. Pero parang hindi pa yata ako sanay sa maraming tao na gusto ko pa rin magkaroon ng private moment, magkaroon ng privacy. Siguro ito yung hihilingin natin sa Diwatang Mayari na magkaroon tayo ng sense ng ownership sa sarili nating property. Since ganun din naman ang gustong mangyari ng tatay ko, nakari namin yung mga bagay-bagay, yung mga iniwan niya sa amin, yung mga properties namin, i-declare para magkaroon kami ng certificate of land title, no? Transfer of land title sa aming mga pangalan, sa pangalan namin magkakapatid. Pero sa inyong mga kalay, meron ba kayong pag-aari? Meron ba kayong property? O masasabing inyo? On my part, hindi ko masabing akin ang lahat. But then, ibinibigay sa akin dahil nga naglilingkod ako sa mga tao. At babalik ako doon sa mga nanlilimos na alam ko mahirap manlimos. Parang yun na lang nagiging kabuhayan nila. But then, pwede pa namang gumawa ng iba, di ba? Katulad na lang paggawa ng langis. Ay, alam ko, it takes time, it takes mga ingredients at meron pang mga effort. Pero ang manghingi na lang nang walang pinapaguran, kasi unfair naman sa mga nagtatrabaho sa kumikilos na 24 hours minsan tumatrabaho para lang kumita ng pera, para lang may makain. Naranasan ko na rin naman yung walang matirahan na talagang minsan sa bangketa. Isang beses lang naman yan, nasa bangketa natulog, tapos pupunta sa mall, makikikain, yung mga tira-tirang pagkain sa lamesa. Siyempre, pipiliin mo. O kaya yung magsi-CR ka sa toilet ng isang fast food. Ako, sa McDo, Quezon Avenue noon. Tapos punas-punas lang. Pag nagkaroon ng pera, doon maliligo sa hotel and everything, no? Sa ngayon, parang hindi ko rin kasi alam eh. Parang naninibago ako sa sistema. Parang nung nawala ang tatay ko, parang feeling ko wala din ako, no? Gayon din ang nanay ko. But then, I know, ipinaglaan to sa amin ng tatay ko, ng nanay ko, and I must claim it back, no? Marami sa atin ganyan. O maaring, hindi ko alam kung naiisip niyo yung mga bagay-bagay na yun. Pero on my part, kahit sabi mo may pera tayo,
parang feeling mo pa rin wala ka. Bakit ba ganun? Parang that's the reason why siguro pa biyahe ako, pa travel ako. Parang ang bahay ko na ikalsada, ito na yung tahanan ko. Paalam kasaluma sa tao. Ngayon, April 7, nilipad tayo papuntang Hawaii. At parang another paglalakad o paglalayas na naman. Pero ang layas natin to ay hindi liwaliw, no? Kundi trabaho. Siguro bata pa kasi tayo. Ito yung sinabi ng Diwatang Taganlang, pag may pagkakataon, i-grab ang opportunity. Kaya nga lang sa nangyayari, parang nadi-disconnect ako sa sarili kong bahay. I hope this Holy Week, no, itong Semana Santa ng mga Katoliko, gamitin natin ang pagkakataong ito to come home. Umuwi tayo sa ating bahay. No work, wala tayong ibang iisipin iba, kundi isipin natin ang ating sarili. Ano na ba ang nangyari sa ating buhay? Actually, it is the 61st day ng ating 100th day countdown at parang ang daming naganap at madami pa rin magaganap sa susunod ng mga araw. Kaya samahan niyo po ako. Pero ano ang mga bagay na masaya? Ano yung mga accomplishment mo? Ano yung masasabi mong tumatak sa puso't isipan ng mga tao? Ako ba? Ano bang tumatak sa akin? Ano ba yung parang tinitreasure ko? I think ang tinitreasure ko yung mga hinaing ng mga Pilipino na mga kababayan nating Pilipino sa California, yung kanilang kagustuhan na matuto pang muli, na ma-reconnect sila. Kaya patuloy nating isasagawa ito ngayong April, no? Actually sa June merong pupunta rito at I think by October, November ay meron din bibisita sa atin upang mag-aral ng hilat pinabaylan natin, no? Kayo mga kalahi, ano ba ang nais niyong pag-usapan natin sa masusunod na araw? Kailangan natin ma-reclaim back yung pag-aari natin sa sarili natin. Kasi minsan, nagiging alipin na tayo. Even kay Lakay, nakita ko na kasi may sakit siya, meron siyang alarm. Pag umalarm ang relos niya, kailangan uminom siya ng gamot. Are we blinded by those things na hindi natin namamalayan na inaalipin na tayo? Palayain niyo po ang ating sarili. Ipanalangin natin kay Mayari sa Panginoong May Kapal, ang may-ari at may-yari ng buong sansinukuban. Napalayain niya tayo na ma-appreciate natin ang ating katawan, ang ating sarili, at mabuhay tayo para sa ating sarili, hindi lang laging pagbibigay sa kapwa. Sana rin sa mga pagsisikap, sa mga sakripisyo na ating ginagawa, ay kalugdan tayo ng Panginoong May Kapal. Biyayaan niya tayo ng sapat na lakas, ng talino, ng tapang. Siyempre din, huwag mawawala sana yung pera. Kumbaga tumbasan ang ating kasipagan ng biyaya, ng kayamanan na maaari natin gamitin dito sa lupa. Muli, itong apadman ng Templo Manito ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.